ang bali-balita na tinanggal na raw sa ASAP natin to or kinik out ang controversial na si Moira De La Torre. Mula sa ALT-GMA, makikita ang di umano ay inelbow pala talaga si Moira sa ASAP 30 dahil hindi daw lahat sasama if kasama siya. Ang ilan naman ay sinabihan mo ba naman at tili lang ng tili si Songbird at walay puso pagkumanta. Sabihin mo ba naman na ayaw mong makikulab sa matanda. Si Moira at Miss Regine Velasquez ay nagkasama bilang hurado sa Idol Philippines, kung saan ay matagal-tagal din na nagkasama ang dalawa. Kaya naman marami ang nalulungkot kung bakit nakakarinig sila ng hindi magagandang feedback o pag-uugali na di umano ay ngayon ay kinakahinat na ni Moira De La Torre dahil matatandaan mismong si Sam Melby ay sinabing hindi na sila magkaibigan at kung bakit hindi na dinetalya pa ng aktor. Well, sabi nga, hindi daw sila sasama kung kasama si Moira. At bali-balita na sinabihan nga daw ni Moira na ayaw niyang makakulab ng matanda, which is si Regine Velasquez ang tinutukoy. At sinabi din daw ni Moira na tili lang ito ng tili at walang pusong kumanta. May mga nagtanggol naman kay Moira at syempre may mga netizen na nagsabi na hindi na dapat pa sinasabi ni Moira yon. Sabi pa nila, ganyan daw talaga pag may sakit na ADHD. Mahirap intindihin ang ugali. Ganun pa man, dapat daw ay hindi ganung magsalita si Moira. Narito ang naging say ng mga netizen. Sa inong isa, real talk, marami naman ibang kapwa singer or artista nagko-comment o magbibigay ng opinion. Nagkataon yung nasabihan niya o ni Moira ay chismosa at pinarating sa sinabi niya. Kasi kung yung nararamdaman niya, sinabi niya lang naman, pinapangit naman ng nagsabi nito kay Regine, hindi naman siya nag-roll sa ASAP na gawing gusto niya. Nagkataon lang sikat ang na-mentions na kasi sa kanya sinabi niya sino ang ayaw niya makaduet, wala namang perfect. Sa ipa ng isang netizen, is that true? If it's true, what's wrong with her? May mental health issue ata siya. Not an exemption, just a reason. Meron naman po talaga kahit noong di pa sila nagpapakasal ng ex-husband niya. Nakuha niya yata nung childhood niya noon, nag-separate ang parents niya. Say naman ng isa, yes po, may ADHD po siya. Mahirap po talaga, hindi lang taong may ADHD. Sila din po ang nahihirapan din sa sarili nila, kaya more on understanding na lang sana. That's not an exemption to be prideful. Tanong naman ng isang netizen, bakit nagkaganyan siya? Baka may pinagdaraanan at kailangan niya ng counseling. Siguro dala na rin ng stress kapag pinagpapatuloy niya ganyang attitude, mawawalan siya ng kariro sa industry. At true, di ba? Naghiwalay sila ng asawa niya, baka naman di pa siya fully healed or recovered sa nangyari sa kanila. Bawat tao naman may ganyan. Kahit ako, umiiyak ako ng walang dahilan. Minsan ang baba sobra ng tingin ko sa sarili ko, titingin ako sa salamin, napapaiyak ako, dala rin ng stress. Di rin nakakatulong ng maayos o nakakatulog ng maayos, baka ganun si Moira, wag na lang sana siyang ibabash ng iba. Well, marami din naman ang nagtangkol kay Moira at sabi nila marami kasing tao na madaling manghusga ng kapwa, di nalalaman dahilan at epekto ng ginagawa nila. Wag sana nilang danasin ang sitwasyon ng may depression bago nila maintindihan. Okay lang yan, madami din namang di nanghuhusga at madami ding walang pakialam, balanse lang. Tama, pero yung iba sobra na kung makapagsalita. Well, yan ang ating showbiz top update. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.